Hello guys! Happy birthday sa aking auntie, the late Melchora Villegas Bukag. Also guys, happy drinking sa lahat ng katauhan ng mundo. So let us not forget all the gifts that we receive. No matter how small, it is the thought that counts, right? Ayan guys, kami dyan sa simbahan ng San Juan Diego. Ayan guys, napakaganda ng simbahan. Yan ang palagi natin siniservisyohan na simbahan every first Sunday of the month. Dito tayo guys. Diyan tayo. Ito mga 30 minutes drive from our home, pero we always come to this church to hear mass with all the Filipinos na dumadalo at nakikiisa sa ating pagsimba every first Sunday of the mass. You know, Filipinos all over the world, even though how tiny or big the church is, there are always Filipinos who will be serving them. And you know what? Which ministry we are in all the time? Palagi tayong nasa choir. So, ang mga Pilipino nagpa-practice yan palagi, araw-araw. Bago umalis bilang OFW or mag-migrate, praktisado na yan. Kasi araw-araw na ginawa ng Diyos, magkakaraoke yan sa bahay nila. Diba? Kaya pag sinabi mong pakantahin mo yan sa simbahan, yun, kakanta yan. Yan ang topic natin ngayon. Diba? Kung may talent ka, i-offer mo yan kay Lord. So, kung hindi ka naman gaano ka sintonado, kumanta ka. At kung marunong ka mag-gitara, mag-drums, whatever it is na musical instrument na gusto mong anuhin, yan. Serve tayo guys. Diba? Time, talent, treasure. So, time. Dito sa Amerika, ang hirap talaga tawagin ang mga tao para mag-prayer meeting or magsimba or whatever. Dahil, kung hindi mo nakasanayan na meron ka talaga ilalaan na 1 hour during the week for the Lord, hindi ka talaga makagive up ng time mo. It's either 2 to 3 jobs ang dinajuggle mo. Dahil syempre, malaking bahay mo, may 30 ka pa college students na pinapaaral sa Pilipinas. Diba? Ano pa? Treasure. Sabi na nga nila, ang last daw na ma-evangelize ay ang ating mga bulsa. Tama yan. Pero at least dito sa Amerika, binibigyan ka na nila ng envelope kung miyembro ka ng ng Catholic Church na yan, member ka. Magpa-register ka, ayun, registered ka dyan na parish.
And I heard also in Germany that in Germany they're very strict, the Catholics there. In Germany, you need to give 10% of what you earn. So kung hindi ka magbigay ng 10%, you will be excommunicated. Meaning, hindi ka na pwede pumasok. Buti nga, at least dito sa Amerika or in the Philippines, Piso lang. kahit piso-piso lang, basta hatili na binigbigay, sabi ng pare. Malay mo, piso binigay natin, pero yun na ang last na pera natin. Binigay pa rin natin. In my own experience, guys, with how the Lord provides for me, it's been like my experience that could be my last money already. That could be my last money already, but I give it to the Lord. Next thing you know, may magbibigay sa'yo. Or may blessing na darating. So, yun ang mga bagay-bagay. Time, we give our time, talent, treasure. Talent pala, guys. Yung sinabi ko kanina. Kung may talent na maganda kang bumasa ng English, o yun, di mag-reader ka. Ano pa? Dito mga teacher nagtiteach ng ano yun? Yes, catechism. Catechism. Yun, magtuturo niya. Ang daming ministry, healing ministry, na pwede mong salihan din. Collection ministry. Yes, a collection ministry. Yung tagahawak ng basket sa naiikot sa simbahan. Yung mga ganon. So, overall, guys, personally, we try hard to do our part, to give our all to God, to give our time, talent, and treasure. Yun lang ang sikreto ng buhay. Wala nang iba pa. Naku, huwag ka nang maghanap ng iba pang sikreto ng buhay para ikaw ay umunlad. Sure ball na yun. Kung sa atin pa yun na linggo, matik na yun. Automatic nga si Lord nagbibigay kahit hindi ka nagbigay. How much more kung ikaw ay nagbibigay? Okay? So, yun ang sinasabi nila na it will come back to you 1,000-fold. You believe, and it will be given unto you. Many times na nangangailangan tayo, pero meron pa rin tao binibigay si Lord sa atin na siyang magbibigay sa atin ng pangangailangan sa araw na yun. May mga emergency tayo na ito. So yun, Happy New Year again sa lahat ng mga followers ko na hindi nakapanood kahapon sa aking mic test hello na first episode ng aking face to face. Kailangan natin mag face to face dahil yan ang gusto ni Mera. Sana pagpalain tayo, guys, sa mga susunod na mga buwan. Bye, guys!